Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John D. Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa free will. So, free will is the ability to make real and meaningful choices. In the biblical sense, humans are responsible for their action, while God is sovereign over all. He created people with the capacity to choose. So, nung nilikha tayo ng Diyos, pero meron tayong kapasidad para pumiling mahalin ng Diyos, piliing sumunod sa Diyos o piliing suwayin ang Diyos at talikuran ng Diyos. So, ayun nga po, especially to love, obey, or reject Him. Some define free will as the ability to make choices not determined by God, but Scripture teaches that God's sovereignty and human responsible go together. So, muling nilikha tayo ng Diyos, tayo ay malaya. Sabi po rito sa Genesis chapter 2, verse 16 and 17, "And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of God and evil, for when you eat from it you will certain die." So, sa Tagalog po, basahin po natin. At iniutos ng Panginoon ng Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halaman. Subalit sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na yon, ay tiyak ay na mamamatay ka. So, ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, free will is sacred gift of God. Hindi po tayo hayop na nagbe-base on instinct, walang moral framework. Framework. Tayo po meron nung nilikha tayo ng Diyos, we are created in the image of God, and part ng image na yon, meron tayong free will. We can choose God or we can choose to disobey and reject God. Dalawang path po iyon. Now, kaya ito po yung pangalawang katuruan natin. Free will is either loving or harmful. Ang free will po natin pwedeng piliin niyan ang pagmamahal, pwedeng piliin yung manakit. Kaya po mahirap magmahal. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos na malayang kalooban isang napakalaking biyaya at responsibilidad. Sa pamamagitan nito, may kakayahan tayong pumili, magmahal, sumunod, magpatawad at gumawa ng kabutihan. Ngunit parehong kakayahan ding ito, maaari tayong pumili ng makasariling landas na nagdudulot ng sakit, kasalanan at pagwasak. So, free will is either loving or harmful. And point number 3 po natin, or huli nating katuruan, sabi po rito, free will is designed for loving relationships. Nung nilikha tayo ng Diyos na may free will, nang may free will, ang purpose po talaga niyan para magkaroon ng genuine relationship. Hindi tayo nilikha ng Diyos na hayop na nagbe-base lang sa instinct o robot lang tayo. Nilikha tayo ng Diyos na may free will, at ang disenyo ng free will is loving relationships. So, free will is designed for loving relationship. Now, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.